Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Junan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kakampi, ang mga kapisanan, ng mga kamag-anak, ng mga manggagawang, migranteng Pilipino sa iba't ibang bansa. No? Maganda po yung ating pag-uusapan ngayon at maganda yung ating tatalakayin, no? Tungkol sa ikangay nagaganap dito sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Partikular, siyempre, sa lungsod ng Maynila. Tapos, siyempre, yung kilala sa buong Pilipinas ngayon, ang Maynila, sikat na sikat ang Maynila ngayon, mga kababayan. At siyempre, para ikangay mabigyan natin ng sustansya at ikangay maayos na impormasyon, ang mga hindi taga-Tondo, ayan, no? Yung ating panauhin. Yung ating ikangay kilala to, no? Kilala na ito dahil yung angkan nito pag sinabi mong Lopez mula sa mayor, no? Ngayon congressman. Pero hindi si congressman yung makakapanayam natin, no? Ang makakapanayam natin dito yung taga sapo ng problema. Yung mga ikangay umaalalay sa kanyang kapatid. Si Chief of Staff Mike Lopez ng District 1 ng Manila. Kapatid dito ni First District Congressman Manny Lopez. Magandang hapon sa iyo, Mike Lopez. Magandang hapon sa iyo, kaibigan na June. At magandang hapon sa iyong mga tagahanga dyan sa yung programang Gulpi di Gulat. Sana puro gulat lang. Sana wala kang ginugulpi masyado. Actually, hindi tayo. Ikaw ang manggugulat dito, hindi ako, no? Ganun, hindi ako. sige. Kasi ang pag-usapan natin, kasi pag sinabing Lopez, no? Ano na yan markado na yan. Kumbaga sa ito yung may latay na sa Maynila. Mula sa pagiging tatay, o sa kapatid, o sa tiyuhin, Lopez Pag Lopez talaga, may ano na yan, may kilala, no? Hindi malilimutan yan. Ngayon, actually, puntahan muna natin. Ilan pa kayo magkakapatid, Mike? Kami? Walo kami magkakapatid. Si Congressman Manny, anak kami ni Mel Lopez, tsaka ni Concepcion Tanhangco Tantoko ng Malolos. Natsambahan ng isang tiga-Tondo na Mel Lopez, ang isang tiga-Malolos na medyo, sabihin na natin galing sa sa medyo may kayang pamilya. Tanhangco, Tantoko. Natsambahan dahil kasi sa lakas ng loob, yun lang mapuhunan ng mga tiga-Tondo, di ba? So lakas ng loob lang. Nakuha niya. Ayun, nagkaroon sila ng 8 anak. Pang-8 ko. Pangatlo si Congressman Manny. Pero yung kasaysayan ng Lopez, nakalimutan mo pa. Nagsimula kami, si Honorio Lopez, di ba? Yung Honorio Lopez, nung panahon nung Kastila, before yung panahon ng Kastila, medyo nagsilbi niya. Pinarangalan na rin yan dahil binigyan na rin ng kalye sa Tondo, sa, di ba, yung dating North Bay Boulevard. Honorio Lolo Lopez. namin yan. Lolo ni Mel Lopez yan. Okay. Yan ang pangalawang, ang unang, pwede ko ba ikwento ko na para Sige, alam mo yung kasaysayan. Mahaba oras natin dito, Okay. Nagsimula sige. kami, sa alala namin, ang unang nagpunta sa Maynila, sa Tondo ng Lopez, si Leon Lopez. Tubong yan, Batak, Ilocos. Ilocano kami. Tubo namin talaga ang ugat namin. Naisip niya nung panahon na yon, walang kalalabasan yung buhay ko at saka yung buhay ng magiging pamilya ko.
kung manatili ako dito sa sa magbubukid, magbubundok sa Ilocos. So naisipan niya pagsapalaran sa Maynila, napadpad at kinupkop ng bayan ng Tunduyan. Diyan kami nagsimula. Ang naging walang kapera-pera, ang ginawa, naghanap buhay, gumawa ng tsinelas. Pagchichinelas kami nagsimula. Sa tsinelas. Kaya kung mapapansin niyo kada eleksyon namimigay kami ng tsinelas. Dahil diyan ang may ano kami diyan eh. May diyan kami nagsimula sa tsinelas. Akala ko mamamalo ka ng tsinelas. Hindi, pinamimigay namin para kuminis naman ang paa ng ating mga kababayan. So diyan kami nagsimula. Walang-wala yung Leon Lopez sa pagsusumikap, nagkaroon ng konti, napaaral yung Honorio Lopez. Doon kami doon naman nagkaroon ng medyo may naipundar na pangalan tsaka nagawa sa bayan, yung Honorio Lopez. Yung Honorio Lopez, dahil may pera ng konti yung Leon, pinag-aral. Ang ginawa ng Honorio, lahat naman inaral. Abogasya, medisina, lahat. Astrology, astronomy, ano yan eh. Kaya doon naman, nagsimula naman siya nung tapos niya mag-aral. Tinayo niya yung kalendaryong Tagalog. Alam mo yan, parang almanac. Ano yan, nung dating panahon. Medyo sikat yan dahil yung mga pangalan ng bata, diyan mo kukunin. Pag pinanganak ng January 3, birthday ko, doon makukuha, na nakalagay doon kung anong mga santo ang tsaka anong magandang pangalan. Tapos yung taas ng buwan. Dati wala pang internet, wala namang Google noon. So yung new moon, yung buenas, high tide, low tide, nililista niya roon. Almanac, Tagalog almanac. Medyo nagkapera yung pamilya namin diyan. Diyan nagkaroon ng pera Kaya naging hanggang tinawag na doon Honorio Lopez si Honorio Lopez na dati namang wala lang, hamak lang naman nagsimula yun. Ang naging apo niya, siya nagpalaki dahil yung anak niyang Emiliano Sr., ang tatay ni Mel, saka ni Jim Lopez. Medyo nag-asawa ulit, naulila yung father ko tsaka si Tito Jim. Nang 2 years old yung father ko, namatay yung Lola Carmen Campos ko. Nang Nueva Ecija, namatay ng 2 years old yung father ko. Ang nagpalaki sa kanila si Honorio. Kaya yung ibang kapatid, maraming half sibling, half brother and half sister, si Mel tsaka si Jim. May tiya nga ako, bata sa akin. Ganun naman kalupit din yung lolo kong Emiliano Sr. Ganun kalupit ang mga Lopez. Ganun kalupit. Hindi, natapos na doon yun. Ako gusto ko tahimik na buhay. Ayoko nung ganung gulo. Okay. Siya nga pala, no? Yung ating, yung Road 10, no? Baka nakalimutan mo. Mel Lopez na yan. Mel Lopez Boulevard na yan. Ang tumulong ang malaking nagtumulong dyan sa pagpasa dyan. Maliban kaya ang sponsor niyan si Congressman na Raul Dasa ng Samar at si Congressman Dito Atienza. Kaya malaking pasasalamat namin kay Mayor at Congressman Dito Atienza. Dahil tinulak nila yan dahil ang totoo sa batas nakalagay doon. Maaring pangalan ng isang kalye sa isang namatay na may binigay sa bayan after 10 years or after 10 years dapat nung kamatayan or kung napakalaki nung contribution sa bayan. Di pinaglaban nila yan hanggang dumating sa Senado kay Senator Manny Pacquiao. Malaki rin pasasalamat namin kay Senator Manny Pacquiao. Doon sa Congress hindi nagsasalita yung National Historical Commission. Pagdating sa Senado, nagsalita na, naglabas ng kung ano, kontra daw sila. Si Manny Pacquiao nagsalita. Sabi ni Manny Pacquiao, patay na si Mel Lopez, di ba? Mag-iiba pa yung ginawa niyan? Ako sabi niya, saksi ako. Saksi si Manny Pacquiao. Kasi nagsisimula si Manny Pacquiao. Alam mo ba ang unang team niyan galing sa General Santos? Sa team ng kumpanya namin. Kasi tumubok mag-amateur yan. Mga napakabata niyan, mga 17 ata. ABAP muna pumasok. Dahil sikat ang ABAP nag-Olympics ang amateur boxing of the Philippines noon. Nakita niya na yung father ko naging head noon, katulong si Congressman Manny nung panahon na yun. Nakita niya na may pag-asa. Doon siya may pag-asa. So pumasok, nagpumilit, nagsumikap. Hindi siya tinanggap dahil medyo batang-bata talaga. Hindi tinanggap ng national team. Kinupkup yan nung may mga Go for Gold programa sa TV yan, na kanya-kanyang team, parang PBA pero boxing. Ang isang team ng kumpanya namin. So ang unang uniforme suot ni Manny Pacquiao, yung pangalan ng kumpanya namin. Kaya alam ni Manny Pacquiao yan, sinasabi niya hanggang ngayon. Kaya pinaglaban niya, sabi, patay na si Mel Lopez, di ba? Mag-iiba pa ba ginawa niyan? Papangit. Yung magandang ginawa niya, magiging pangit pa ba? Wala nagawa yung Historical Commission, kaya napapasan nilang batas sa
sa awa naman ng Diyos, pinirmahan naman ng ating Pangulo na para maging batas, para mapangalanan niya na yung Road 10, dating Road 10, ay maging Mel Lopez Boulevard. So malaking karangalan sa aming pamilya yun. So salamat sa lahat ng tumulong. Yun yung history. Yun yung history ng Lopez. Nung magkaroon ng pangalan, nung kalye. Mahirap din. Wala namang madaling gawin sa Kongreso. Yung mga batas, napakahirap gawin. Hindi madali ang trabaho sa Kongreso. Kailangan talaga may ulo yung papasok dyan sa Kongreso. Lalo na kung nire-representa mo itong Tondo. Alam mo, kaya naman kami nandito pa siguro. Ako, wala, baka hindi pa oras ng politika eh. No? Pero kwento ko lang ng konti. Kasi bulong ko lang bulong ko lang. Kung medyo nakakaano na. Pasensya na kayo mga ating mga tigahanga ni Kajun. Kwento ko lang ng konti dahil si Congressman Manny, pangalawang termino niya. May isa pa siya dapat. Dapat. Kami, pinalaki kami na binrainwash kami ng father ko. Pag may tawag yung tawag ng pagsisilbi, tawag ng tungkulin, hindi nyo matatanggihan yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ng father ko, mula maliit pa ako, hindi nyo kayang talikuran yan. Kaya handaan nyo na yung katawan ninyo. Mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho, maghanap buhay na kayo na maayos habang bata kayo dahil pag tinawag kayo yan, hindi nyo matatanggihan yan. Nasa dugo na natin yan. So, eto na. Baka may ibang laban na mapalaot si Congressman Manny na medyo sako pa rin naman ang Tondo pero baka lumawak ang kanyang masasakupan. Mapapagservisyon. Sana kung gugustuhin ng tao, kung papalarin, kung gugustuhin ng tao. Siyempre sa huli naman 'yan, 'di ba? Iaalay mo 'yung sarili mo, papakita mo kung anong kakayahan mo, kung anong karanasan mo. Tapos hayaan natin ang tao magdesisyon yan. So napakaganda niyan, pinababayaan namin yan. Yan lang naman ang gusto namin. Sa tingin namin kasi yung Tondo hindi kung may magaling na leader ang Tondo, gusto ko sa katulad sinabi ko simula, gusto ko tahimik na buhay, totoo lang. Dahil medyo hindi naman hindi naman sobrang edad, 50 years old ako ngayon. Pero ilang taon ka na? 50 sarado. 50 sarado. Mukhang 40 lang eh. Lang baka sa makeup lang. hindi ako nag-makeup. Mapula lang ang rosy cheeks lang tayo. Ito tinatawag tayo na baka sakaling daw natin. Iaalok ko sarili ko, papakilala ako sa tao ko kung sakali sa mga tao ng Tondo kung sakaling ang kuya ko si Congressman Manny matatakbo ng sabihin na nating mayor ng Maynila. Mukhang desidido ako na kung mangyayaring ganun, tatakbo din ako sa Tondo bilang kapalit ng aking kapatid. Ayan na nga, yung trabaho kasi nakita namin yung mga nakaraan ng mga nanilbihan sa pwesto ni Congressman Manny. Hindi siya madali pero hindi rin mahirap. Hindi mahirap dahil ang trabaho na maliban sa paggawa ng batas, marami kaming final na batas, marami kaming maliban sa pag-attend ng mga hearings si Congressman Manny, chairman ng Committee ng Metro Manila Development. Marami siyang dinidinig dyan at saka dinidinig every 2 weeks may hearing kami palagi kung ano-anong issue basta apektado mga mamamayan ng Metro Manila at Maynila at lalo na higit sa lahat ng Tondo. Dinidinig namin yan. Medyo may kahirapan yan, pero mapag-aaralan mo naman. Pero tingin namin, pinakamalaking trabaho namin, parang kami ang tulay ng mamamayan ng sinasakupan naming distrito, ang mga mamamayan ng Tondo, sa mga serbisyo ng gobyerno. Hindi madali yon, pero nagiging madali dahil ang trabaho ng gobyerno ay magbigay tulong sa mga nangangailangan. Palagi ko lang sinasabi sa DSWD, sa DOH, sa DOLE, kung anong ahensya, kahit anong ahensya. Nahihirapan pa kayo maghanap ng mga nangangailangan. Umikot lang kayo sa distrito namin, 90%, 95% ng mga mamamayan namin. Nangangailangan. Yung gusto nyo gawin trabaho nyo, huwag na kayong lumayo. Tumingin lang kayo sa amin, nandito lahat yan. Kaya dahil
medyo kakapalan mo mukha mo para sa iyong mga nasasakupan, nakadistrito. Medyo nagiging madali, tsaka madaling unawaan. Siyempre, makikisama ka dyan sa mga lahat ng namumuno niyang ibang ahensya na yan. Medyo kailangan hindi ka maya. Siyempre, magpapakumbaba ka rin. Dahil nakikiusap ka nga na yung serbisyo nila na dapat dadali nila sa 250 districts ng Pilipinas. Dali nyo na lang sa Tondo yan. Dahil kasi hindi kayo mahirapan maghanap ng nangangailangan ng serbisyo. Nandito lang. Ito nga, may nagsabi sa akin, may nag-post sa atin, may nag-message. Ito mula kay Christian Chua. Kahit alam ko po, na tinutulungan yung mga mahirap, baka po may magawa po kayong tulong po sa mga walang trabaho. Yan, isama ka sa trabaho. Hindi. Nga. Ayan. Binapunta na tayo sa mga sa trust nung namin, nung trabaho namin. Maliban nga sa paggawa ng batas, yung legislative part ng aming trabaho. Yung maging tulay kami ng gobyerno, ng mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga mamamayan na nasasakupan. So nakita natin ngayon na talagang ang kailangan unahin diyan yung mga yung talaga basic necessities talaga. Yung paano sila mabuhay, yung maipakain lang sa pamilya, problema. Ganun kabigat sa Tondo. Kaya pinipilit namin siguro sa pamamagitan ng financial assistance, sa pamamagitan ng mga lahat ng klaseng relief na pwedeng naiisip ng national government. Siguro pwede ko nang lahat ng distrito. Pinakamaraming napunta na goods na yan at saka na pera na yan sa District 1 ng Maynila. Lahatin ko na lahat, kahit yung Davao, lagpas tayo dyan. Pag nagkwentahan yan kung saan napunta ang pera ng gobyerno. Tayo ngayon, namimigay, pinipilit natin na mabigyan lahat ng nangangailangan. Napakahirap kasi alam mo naman ng tao sa Tondo. Siguro parang sa huling estimate namin parang 300,000 na higit ang tao sa Tondo. Ang butante nasa 200,000. Tondoan. Ang butante natin 200,000. Pero siyempre yung below 18 tsaka yung hindi nakarehistro. Hindi kasali yun. Baka 300, ang estimate namin is mga 300 plus thousand. So napakahirap din. Napakahirap. Kahit so maganda yung pinag-uusapan natin ngayon na Mike, no? Para kasi kulang sa impormasyon, no? Kulang sa impormasyon ng tao. Ngayon lang siguro lumabas tong mga sinasabi mo, yung mga natutulungan natin, natutulungan ng inyong tanggapan, natutulungan ni Congressman May, natutulungan ni Chief of Staff Mike Lopez. Mas maganda to, napapag-usapan natin yung mga serbisyo. Kasi alam mo, Mike, maganda man ang ginagawa mo, ginagawa ng Lopez, may puna dyan eh. No? Mayroong mga hindi nasisihan sa serbisyo. Sabi nga, ibinigay mo na yung kamay mo. Gusto pa pati pa kunin. Iyon ang nagiging mentalidad ng tao. Mas maganda na ibibigay mo yung yung mga dapat malaman ng mga May kwento ko diyan, Jun. May kwento ko diyan, napakaganda. Tsaka medyo talagang nag-i-illustrate ng sinasabi mo. Nung simula nung pandemya. Simula yan March di ba? March. Balingan ko muna ba't namin naisip na ba't ganyan ang nangyayari. Nung mga February or March. May lumapit sa amin na research company. Nag-study raw sila sa Tondo. Ang puna raw kay Manny Lopez. Nasaan si Manny Lopez nung pandemya? Nung 1 year after. So na to, 2021 na to, itong taon na to. Madinig ko yan. Sabi namin, paano nangyari yan? Kasi nung March, di ba, na March ang nagsimula, nag-lockdown tayo. Nag-open, April, kaya na ba nagsimula yung lockdown na maigpit na wala talagang labasan ng bahay? Meron yan, mga March or April. Ganyan, March, April. Nung Mayo, binalikan ko, paano nangyari yan? Binalikan ko yung Facebook ni Manny Lopez. Nung Mayo, nung first week nung May, katapusan ng April, may 8 truck dyan sa Sande, saka sa Zamora. 8 truck ng bigas. 8 truck na bigas. Ang ginawa namin, dahil kasi wala pang pwedeng lumabas, sinatid namin sa bahay ng mga tao. 8 malalaking truck yung mga trailer truck. Alam mo, si Kong Manny, awang-awa nung panahon na yun sa mga kadistrito natin. Gumastos sa sariling pera, hindi pera ng gobyerno yun. Nakiusap lang siya sa NFA na kung pwede siya bumili ng bigas para mura. Normally, ang bigas, 1.9, di ba? Parang 1.5 ata namin nakuha. Kung 10,000 sako ng bigas binili namin. Kwentahin nyo na lang kung magkano. Yung buong sweldo ni Congressman Manny ng 2 termino, baka kulang pa yung ginastos niya nun. Ang ginawa namin,
hinatid namin bahay-bahay. Kaya bumabalik ako sa Facebook ni Manny Lopez. Noong mga panahon na yon, may libong picture ng taong may hawak ng sako ng bigas na tinatanggap mula kay Manny Lopez. Kasi kami, ito naman na naging problema namin siguro mula nung nagsimula kami. Ang pakiramdam namin, pag tumulong ka, ayos na yun eh. Diba? Ang kausap mo dyan, ang pananagutan mo lang sa Panginoon mo. So hindi namin pinagmamalaki, pinagyayabang yung mga yan, hindi namin ina-advertise. Nasa ano na yon, yung mga nakatanggap, sana natulungan sila. Yung mga hindi, problema nga, yun, sabi mo 10,000 sa ako ng bigas, anong halaga nun? Na manggagaling sa bulsa mo, napakabigat. Hindi mo kayang abutin din lahat. So, yun ang problema. Kaya sa mga programa naman namin, pinipilit namin, kung gagawa kami ng grupo na aabutan ng programa, yung lahat ng nasa grupo na yun kasali. Kaya inisa namin dyan na sigurado namang nangangailangan ng tulong at karapat-dapat naman yung mga senior citizen. Pag senior citizen ka na kasi, sigurado, marami na naibigay mo sa lipunan natin. Hindi, nakapag ano ka na sa lipunan, di ba? Kailangan ka nang balikan ngayon ng gobyerno. So, inuna namin sila. Nasa pangalawang ikot na kami ngayon, natigil nga lang nitong pandemic na to. Namimigay kami ng financial assistance sa mga senior citizen. Automatic, basta senior citizen, kahit hindi requirement na botante ka, importante doon ka sa barangay na yun. Katuwang natin lahat ng mga barangay officials, sila magpapatunay na talagang tiga-barangay na yun doon sa barangay na yun yung mga senior citizen. Pabibigyan natin lahat. Ngayon, nung naputol ito, 2,000 kada senior citizen binibigay natin, konting tulong. Pero yun ang paraan na lahat, siguro naman lahat lahat ng tao may senior citizen sa kanilang bahay, no, sa kanilang pamilya, matutulungan din sila. Imbis na gastosan nila yung mga senior citizen natin, mga lolo't lola natin. Makatulong naman yung lolo't lola sa kanilang mga anak, sa mga apo nila. So yan ang ginawa namin, senior citizen, nakadalawang ikot na tayo. Medyo bumibilis na nga tayo bago nitong pandemya na to. Mga 3 times a week umiikot tayo. Pinipilit natin pumunta sa mga barangay. Kada barangay, iniikot natin lahat ng senior citizen sa barangay. Pinipilit natin bigyan ng konting tulong. Natigil nga sa So na 8 natigil. Kaya yung iba, medyo nag-aano lang, naiinip. Pero talaga pakiusapan lang natin, napakahirap po ngayong panahon na to. Ang ginawa din naman tayo tumigil. Ang ginawa naman natin, so nag-isip kami ulit, sino naman natigil ang senior citizen, tuloy natin ang programa ng gobyerno. So naisip naman namin, ang bigyan ng tulong, lahat ng namatayan. Kapag namatayan ka within the last 3 months, burial assistance, pag namatayan ka within the last 3 months, kahit na ilibing nyo na yung kamag-anak ninyo, bibigyan pa rin namin kayo ng financial assistance dahil sigurado naman, pag ikaw yung lahat tayo nahihirapan, lahat ng kababayan natin nahihirapan, pero pag ikaw yung namatayan ng inyong kapamilya, sigurado, mas mahigit na paghihirapan dinanas ninyo. So yung grupo na yon, hindi naman natin, lalahatin na naman natin, wala tayong walang peperahin. Kasali lahat, nagsimula na tayo, mula nung nagka-ECQ, sinimulan na natin yan. In-announce ko yan sa ating mga barangay chairman, sana na ikalat nila. Sa tulong ng inyong programa, sana maikalat din natin. Basta kung namatayan kayo within the last 3 months, ibig sabihin, Mayo, ano ba ngayon? September na. June, July, August. Mula June 1 na, kasi September na. Yung namatay ng June, lahat ng namatayan mula ng June. Pakisubmit lang po ang kunin yung death certificate. Mayroong namatayan na pag sinunog ka agad, hindi nalalagyan ng may numero, yung registration number ba? Okay na ho yun, basta may death certificate. At saka hingan nyo lang po ng barangay certificate ang inyong mga barangay na nagpapatunay na tiga dyan kayo. Yung recipient to hindi yung namatay. Yung tatanggap ng tulong, yung kamag-anak nung namatay. Pagpapatunay na tiga nung kayo sa barangay na yon. At ang pangatlong requirement lang is government-issued ID nung tatanggap. Para mapatunayan lang, natali-tali na talagang pamilya kayo ng namatayan. At saka tiga dyan kayo sa Tondo. So pag yan po, na-submit ninyo, lahat to, pantay-pantay, may 3,000 financial assistance mula sa gobyerno. Lahat po yan, pakidala lang po sa Bulwagan, yan po sa kanto ng Sunday at saka ng Zamora. Wanluna at saka Sunday. Okay, maganda yung mga sinasabi mo, pero puntahan ko muna to, Mike, no? Tungkol sa ginagampanan mo. Pupunta tayo ngayon sa ginagampanan mo. Kasi yung ginagampanan ng mga
ng Lopez na yan ng mga nakaupo yung ginagampanan mo bilang chief of staff. Para kang congressman dito. Para ka na yung ikaw na mismo yung lingkod bayan. Sa ngayon, di ka pa lingkod bayan No? Hindi matagal na ho akong lingkod bayan kahit hindi halal hindi pa halal. Hindi lang ang pagkakaiba. Hindi ka nga elected. Kung kung paano mo didibdibin yung trabaho mo dahil trabaho din ho itong pinasok ko. Dinidibdib ko ito parang talagang extension ako ng halal ng bayan. So siniseryoso ko po yung trabaho ko. Ikaw yung Manny Lopez. Galamay. Galamay. Si Manny Lopez is Manny Lopez pa rin hindi mo magkakaroon ng siya ho nagbalik sa pamilya namin sa Tondo. Totoo niyan. Matagal na wala ang Mel Lopez sa huli na halal sa District 1. Ang District 2, hindi naman nawawala ang Jim Lopez tsaka Carlo Lopez. Carlo. Pero yung District 1, yung pinagmulan talaga ng mga Lopez. Mula yung father ko na halal na konsihal na pinakahuli nung natigil nung martial law. Lahat ng posisyon ng father ko sa Maynila, citywide na. Ng 1984. So kailan ba 1971 martial law nung pinanganak ako. So nawala siya diyan, dissolve ang mga konseho. Konsehal ho siya noon, number 1 councilor ng Tondo. Assemblyman pa, di ba? Mga assemblyman pa. Hindi, nung 1971 konsehal siya. Nung nag-assemblyman nung 1984, citywide na ho yun. So hindi katulad ngayon na pag nag-congressman ka, isang distrito maghahalal sa iyo. Mula 1984 po, buong syudad na ng Maynila ang maghahalal sa father ko nung time na yun. So madaling salita na mula 1971, hindi kami lumaban ng distrito. Kundi nung lumaban si Manny. Malakihan na talaga, malaki. Puro Maynila na ho yun mula 1984. Malaking bentahe ngayon yung labanan. Kung halimbawang ikaw ngayon magkakaroon ng pagkakataon na labanan, malaking bentahe yung sinasabi mo na nanggaling sa buong city. Ganyan din naman siguro dahilan kung ba't nanalo si Manny, si Congressman Manny nung panahon na yun. Dahil yung naipundar naman ng father ko, sabihin na natin from 1971, hindi ho, medyo pag may makikita naman ho pagkatao ng mga una sa amin. Saka titingnan na lang kung ganyan din ba tong mga sumunod na to. Tingin ho namin medyo hindi kami lumayo masyado dun sa punong pinanggalingan namin. Yung may comparison. At saka hindi talagang medyo parang kami. Anak na anak kami talaga ni Mel Lopez. Marami naman nung nagsasabi na ganun-ganun pati mga style namin sa pakikisama sa tao, pakikitungo, tsaka pagbibigay serbisyo. Halos hindi naman nag-iiba dahil ganun. Yun nung pinagmulat, sa pa ba kami matututo kundi doon sa pinamulatan namin na nakikita namin sa father namin. Yun ang alam namin na tama, so yun ang sinusunod. Na brainwash na kami na ganun ang gawain talaga. May nagsabi rito, no? Walang panahon daw na hindi kayo tumutulong ang mga Lopez. Totoo yan. Kasi hindi naman katulad nga yung sinabi ko, matagal kami nawala din sa serbisyo. Biglang may darating naman ni Lopez. Na sino ba yan, di ba? Anak ni Mel Lopez. Hindi ka makakabalik yun kung tinigil mo. Kung umalis ka ho sa Tondo, hindi ho totoong wala kami sa Tondo. Hindi ho kami umalis sa Tondo. Mula ho nung panahon ng Kastila, mula nung kinupkup ng Tondo ang Lolo Leon ho namin, na binigyan ng pagkakataon magnegosyo, nagkaroon ng pera. Binigyan ng pagkakataon makapag-aral yung Honorio Lopez hanggang nagkaroon na may nagawa sa lipunan yung Honorio Lopez na kinilala ng mga panahon na binigyan ng kalye ng North Bay Boulevard. Para umabigyan kasi ng kalye, ibig sabihin, napakahirap po butas ng karayong para mapangalan ng kalye sa inyo. Hindi ho isang tao lang ang magsasabi, kalye sa'yo na, hindi konseho magsasabi. Kongreso, Senado, Presidente, lahat po yan kailangan magsabi na may ginawa yung tao na yan para yung kalye mapangalan sa inyo. Nabanggit mo kanina, nabanggit mo kanina, Mike, nataal kayong taga-Tondo. May nagsasabi, hindi naman taga-Tondo yan para sa ikaliliwanag ng lahat. No? Saan ka ba sa Tondo? Para pinanganak ko ang father ko sa Sunday Street, katabi ng si Corazon de Jesus. Ang tatay ko, pinanganak ko doon sa kalimi sa bahay nila, kaya hindi umabot ng hospital father ko dahil medyo maligalig na kagad yung father ko nung nasa tiyan pa lang ng lola ko.
Sa hagdan po Oo. pinanganak ang father ko nung bahay nila. Yung ngayon ho, mga apartment yan, katabi ng Jose Corazon, lagpas ho kung galing papunta ka ho May simbahan. Panday-Tira. Oh, Iba naman yan, may yan mismo. ano. Yan mismo, yan Oo. mismo. Apartment Oo. pa ho siya ngayon. Pinipilit nga ho namin siyang mabili. Oo. Yung lolo, yung tatay nila, si Emiliano Senior, nung nag-asawa ng iba, kasi yun yung bahay niya with yung nanay nung father ko, tsaka yung Tito Jim. Naibenta ho nila yun. Naibenta sa mayayaman. Hindi na namin mabili-bili, pinipilit ho namin talaga. Dahil gusto namin para maging ano sana, kahit papano maging alaala ng father ko. Magkaroon ng konting museum, may mga magamit kami tinabi ng father ko mula nung bata siya, ilalagay sana namin doon. Para pakinabangan makita ng mga kababayan natin in the future, tsaka yung mga anak namin, apo natin lahat, makita yung heritage saka history nung nagawa ng mga ninuno natin lahat. Yan po pinanganak yan. Tapos lumipat yan nung naibenta yan dahil nga namatay yung asawa, nag-asawa ng iba. Sa Rizal Avenue, Tondo pa rin, yung district ko naman. Hanggang ngayon, nandiyan yung bahay na yan. Sa Tambunting, Rizal Avenue, across Tambunting, boundary ng District 2. Diyan naman hanggang ngayon, nandiyan yung bahay ng lolo ko, nung nandiyan nakatira ngayon si Congressman Carlo. Kami naman po ni Kong Manny, nakabili kami ng bahay sa Moriones. Saka, sa Moriones po, sa Moriones Street. At hindi kami umalis ng Tondo. Kung umalis po kami mula nung panahon ang masama ho, maraming pinalad na taga-Tondo. Maraming bilyonaryo na nagmula sa Tondo. Ang masama, pag nakalimutan na nila yung pinanggalingan nila. Kung mga 1% na lang ng mga umasenso na napakarami ho talaga. May listahan ho ako ng lahat na may nuno nagsimula sa Tondo. 1% lang ho nun magbalik sa bayang kanilang sinimulan, nag-aruga sa kanila ng mga ninuno nila. Napakayaman po ng bayan natin. Kami po, hindi kami umalis. Nandiyan kami. Yung pagmamahal namin sa bayan natin, pag-alaga sa tulad na sinabi mo, siguro naririnig mo rin. Pag may lumapit po sa aming kababayan natin, hindi ko nagdadalawang isip pamilya namin mula sa pinakakuya ko hanggang sa akin, sa pinakabunso. Kahit sino po magsabi kay Tiga, makita nyo kami sa kalye, malaman yung Lopez kami. Masusubukan nyo po paano kaming tumingin sa aming pinanggalingan yung arugaho. Wala akong Lopez pag wala ang Tondo. Kung anong Lopez ngayon. Dahil pinagbigyan talaga lahat ng buwena sa buhay namin. Bine-brainwash kami ng father namin nung nabubuhay yan. Alam nyo, papansinin ba ako nung Concepcion Tanto ko? Yung mother ko kasi medyo napakayaman. Kung hindi binigyan ng pagkakataon yung Lolo Honorio tsaka yung Lolo Leon ng Tondo. Diba? At saka yung father ko medyo maitim. Although matikas yung father ko eh. Matikas diba? si Mel. Maitim. Talagang Ilocano ang dating. Diba? Yung mother ko medyo socially na in chicken eh. Tiga Malolos. Parang yung society noon nasa Malolos eh. Nung panahon na yun, 1950s sila nagliligaw, 1940s. Hindi naman ako papansinin niya. Paano papansinin ng tiga Tondo yan kung wala tayo? Kung yung Lopez, hindi na pagbigyan ng pagkakataon ng Tondo na medyo magkaroon ng negosyo, magkaroon ng pamilya. So palaging brainwash sa amin yan. Tingnan nyo palagi pinanggalingan ninyo. Hindi kayo kahit medyo pagtuloy-tuloy ang pag-angat ng buhay namin. Dahil yung mother ko nga, yung father ko medyo malayang nakapamulitika yan, maprinsipyong politika. Kasi yung mother, walang inisip yung father ko sa pamilya niya. Sagot ng mother ko lahat yan. Pagputulin kita, Mike. Pasensya ka na, medyo matanda. Hindi, tama to. Tuloy-tuloy tayo. Babasahin ko lang to, baka magalit yung nagpapadala sa atin ng yung mensahe. Ang humble mo naman, Sir Mike. Tapos ito, pipili na lang ako Tapos sabi ni Marcos Tan, ibalik ang tunay na naglilingkod sa Maynila. Noon at ngayon, Mike Manny Lopez. Salamat po. Alam nyo, kaya tulad sinabi ko nung una, kung nagyayabang lang kami, katulad nung unang puna nung lumabas nagulat kami. Paano siya sabihin na wala tayo nung pandemya? Diba? Kinuwenta niya, pumasok agad sa isip ni Manny.
'di ba yung inisip niya yung ginastos niya. Ano kasi, pag nagsilbi ka, ano na yun, Oo. wala na. Wala ka nang Wala kailangan na yun. sabihin pa, may Oo, natulungan oo. ka, wala na yun. Oo. Wala kang ano. Sige. Opo. Yun lang ho, yun lang ho. Kaya siguro kasi sa ano, mahilig din ako sa, ang bisyo ko naman, wala akong bisyong iba, kundi karera, kabayo. Karera. May nanalo raw yung kabayo mo eh. Ang Medyo problema, hindi madalas ako yung marunong mga karera. wag ka nang mag-aral, wag ka nang mag-aral. Kasi natutunan ko yan sa lolo ko naman, sa ano. Yung namatay yung lolo ko, yung father ni Mel Lopez, yung Emiliano Sr. Oo. Pinamana sa akin yung kabayo niya. 1992. Estudyante pa ako, may kabayo na ako. Yun ang napamana sa akin ng lolo ko. Kaya, medyo ano yun eh, medyo hindi na patay na yung lolo ko. Medyo mabisyo din eh, yung lolo ko. Ang naipamana sa akin, bisyo. Pero masaya naman ako, saya ng ano. Yan ang libangan ko. Tsaka sa Tiga Maynila, medyo yung talagang yan. Medyo nakabaon na sa ugali ng Tiga Maynila yung yung karera. Teka muna ka, Mike ha. Kasi Salbaito nagsabi sa iyo nito, tingnan mo ha. Sabi nitong Patrick Cruz. Ito, pakinggan mo. Sana tumakbo kang congressman ng District 1 para mas maramdaman namin ang serbisyo at malasakit po ninyo. Salbahe nga Salbahe, pero tingnan mo natin, pagka sabi ko nga sa inyo, pag tinawag tayo ng pag tinawag ka ng serbisyo tsaka tungkulin sa bayan, ang ugali namin tsaka ang turo sa amin, hindi namin pwede talikuran yan. Harapin namin yung mga pagsusubok na ganyan. Tsaka yung mga hamon na ganyan. Magpapakilala kami, lalatag namin kung anong kakayahan namin, anong karanasan namin. Hayaan natin ang taong magdesisyon dyan. Maganda, marami sila pagpipilian para pinakamagaling ang mamuno sa distrito at sa Maynila. Actually, nakikita na naman siguro ng mga taga-Tondo kung sino talagang gumaganap ng trabaho, kung sino yung mga katago-tago, no? O yung nangangako. Mayroon kasi yung nangangako ka, may kasabihan kasi, pinangakuan ka na nga, gusto mo pa to pa rin. Yun, uso ba yung sa mga Lopez? Hindi ho. Hindi. Baliktado kami. Katulad niya sabi ko sa inyo, ang puna sa amin. Hindi napapansin yung ginagawa namin, wala akong problema sa amin. Tutulungan namin, pagkatulungan namin. Yung saya ho na dala sa kalooban mo, sobra-sobra na ho yun. Wala na kaming hahanapin pang iba. Pero siguro, makikita nyo naman, lumibot kayo, kahit sa Maynila na lang, 6 yung distrito na yan. Sa mga Facebook page lang ng lahat ng congressman na yan, opisina ng congress na yan. Tingnan nyo kung sinong walang tigil na umiikot, nagbibigay tulong, nagbibigay ayuda, nagbibigay kalinga sa ating mga kababayan ito sa oras ng mahigpit na kahirapan. Makikita nyo naman huwag nyo na ipagtanong. Sumilip na lang kayo, lahat yan. May District 1 Congressman, District 2 Congressman, District 3, District 4, District 5, District 6. Tingnan nyo na lang kung yung 1 day ago, 2 days ago. Makikita nyo naman. Makikita. Hindi nyo na kailangan ipagmalaki ang mga yan. Puntahan ko muna to yung servisyo natin. Chief of Staff Mike Lopez. Kasi sa panahon ngayon may pandemya, lahat ng tao ngayon nangangailangan ng tulong. No? Particular dito sa rescue. Nakikita ko yung rescue mo. Ikaw ba yung Ikaw ba yung nag-handle ng rescue? Kasi pati hindi taga Maynila, nasasakop nila. Lumalabas. May 2 bumbero kami, tsaka may 3 ambulansya na awa naman ng Diyos, may nakakuha tayo ng mga volunteer yung mga tumutulong din dyan. Kasi ang maniniwala ako kayo hindi, ang staff ng pwede sa Congress, 6 lang. Awa ng Diyos, marami tayong volunteer na gustong tumulong. Kaya na-ooperate na maayos yung 2 bombero natin tsaka yung 3 ambulansya. So tama po, meron po tayong serbisyo na yung mahirap lang po yung mga emergency case kasi baka ayaw naman naming may mangyaring masama sa emergency case. Ilapit nyo po sa amin, lalapit din kami sa DOH kasi medyo kailangan special yung gamit tsaka may mga espesyalista na kasakay para masiguro din yung safety ho nung kaligtasan ng ating pasyente. Pero kung mga simple lang galing sa hospital ang pasyente pauwi na hindi pwedeng nakaupo yung gano'n pwede ho kami. Ilapit nyo lang ho sa Bulwagan. Bukas ho yan, Lunes hanggang Sabado. Ako sa Facebook ko naman, lahat ng nagte-text sa akin, sinasagot ko ho. Pero kung minsan, yung iba, pasensya na ho kayo, medyo
Pag medyo malayo na ako sa katotohanan, tsaka medyo may ganun eh. Sa Facebook natin kasi hindi nakakapagpakilala, di ba? Medyo iba, nakaalas ka lang eh. Na kunyari, hindi ko maintindihan eh. Pero kung yung mga yun pero yung mga alam mo namang totoo, pinipilit ko sagutin, tsaka makakaasa kayo ito. Tatapatin ko ang sagot sa inyo. Pag hindi mo namin kaya, sasabihin ko sa inyo, pasensya na ho kayo pag hindi namin kaya. Pag kaya namin, tuturo ko sa inyo kung anong dapat gawin. Yun yung maganda. Hindi mo na kailangan na paasahin yung tao, no? Ako sumasagot. Kuminsan yung Mike Lopez na bago, may gumawa ako may tumulong sa akin, gawa daw siyang page. Sabi ko gawin mo ako admin dahil gusto ko ako sasagot sa Ako sasagot sa mga message. Abay, nakakita ko sumulat ko kayo ron. Sasagutin ko yung mga lihitimong mga pangangailangan, concern, kung anong may paglilingkod ko sa inyo, sasagutin ko. Basta kuminsan lang wag niyo asahan na pag sumulat kayo ngayon, mamaya sasagutin ko na. Kuminsan pag may libreng oras lang tayo, nagpapaantok tayo sa gabi, babasahin ko, sasagutin ko. Yung mga personal na pangangailangan ng tao. Hindi maiwasan yan, lalo na ngayon sa panahon ngayon, lahat ng tao ngayon. Dahil yung lahat naman ng pangangailangan ng tao, halos personal. Pipilitin natin. May mga, medyo tingin namin, resourceful kami, maabilidad kami. Ilalapit natin sa gobyerno kung saan pwede ilapit. Gawan natin ng paraan. Katulad nga ako nang sabi ko, makakaasa naman kayo, magtatapat ako sa inyo. Pag hindi ko naman kaya, sasabihin ko rin sa inyo, hindi ako paumanin sa inyo. Maganda yun. No? Ang pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat. Yan yung kaya sa ulukuhin ko kayo, di ba? Pangit di ba? Nasabihin ko, next week, balikan mo ako, baka magawa ng paraan. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, hindi ko kaya talaga yan. Hanap na tayo ng ibang paraan, di ba? Yun yung maganda. Totohanan, no? Para hindi sinasabi. Yun ang gusto ko di ba? Yung medyo straightforward ako. Kung kaya ko, kaya ko. Kung hindi ko kaya, sasabihin ko naman sa inyo. Yun ang maganda. Nang magandang paraan naman. Maiba ka sa mga politiko kung sakali. No? Para simple yung buhay, mahirap ang komplikadong buhay. Pag malaming gusto ko pag naglalakad ako sa kalye, wala akong nililingon sa likod. Diba? Very good. Yan ganun lang Baka maiba yung mga politiko rito sa tundo ko sakali. Sana naman. Kasi yung mga sistema, mabago. Para kung may sabi ko basta may makita kaming karapat-dapat naman na mamumuno ng ating bayan. Tutulungan namin. Paniwala kayo, tutulungan namin. Medyo pangit naman magyabang, pero medyo maayos yung buhay namin, yung pamilya ko. Medyo malaking sakripisyo sa pamilya ko, maliliit yung anak ko. Hindi ko kailangan na mawala sa piling ng pamilya ko. Pero tawag ng yan, tungkulin talaga. Tsaka tawag ng utang ng loob ng pamilya namin. Kailangan namin magbayad ng utang ng loob sa tondo po. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan talaga niya. Sabi ni teacher ni teacher Yam Villaruel, napaka-sincere magsalita ni Sir Mike. Mahirap po mahirap sabi pa ng mga puro bola. Mas maganda tapatan talaga ng prinsipyo ko sa buhay. Ito sabi naman ni RC Ramos. Maraming salamat po Sir Mike Lopez at Kong Manny Lopez sa pagmamahal sa District 1 ng mga LGBTQA. Mga bakla at tomboy, mabuhay po kayo. Salamat po sa ayun. Salamat. Diba tomboy pati bakla kasama sa service. Ngayon nga nakakatuwa. May mga grupo ng LGBTQ gustong tumulong at so pinahintulutan natin. Kasi ang hirap din na kami kung kailangan din namin ng mga katulong, dagdag galamay para mailabas yung serbisyo namin. So yung grupo na yan, namimigay ng konting ayuda sa kanilang komunidad, sa buong distrito. So nagpapasalamat din kami sa lahat ng tumutulong sa amin. Isa na nga yung LGBTQA group na yan. Hiyas ng Tondo ang tawag nila sa sarili nila, mga hiyas ng Tondo. Hiyas ng Tondo. Meron din hiyas ng Tondo nakaraan. Kung di ako nagkakamali. Bago gumawa sila. Pinangalan nila sa sarili nila. Hiyas, no? Hiyas, Sir Mike. Opo. Salbay rin magsalita to. Tignan mo, sabi ni Ramil Maingat. Sir Mike, mas magaling ka pa sa kuya mo.
kay Mayor mo, si Mayor Manny Lopez. Mayor Manny, hindi Mas- pa po mayor si Congressman Manny. kapag Congressman ikaw pa lang na po. ang congressman ng unang distrito, mas lalong uunlad ang taga-Tondon District 1 ng Maynila. Congrats po, Sir Mike. Mas magaling ho yung Kuya Manny. Mas magaling ho yung Kuya Manny ko sa akin. Wisdom comes with age. Totoo yan. Kaya mahal namin ng mga mahal ko matatanda, mga nakakaedad sa atin. Talagang yung pagiging wise, nakukuha mo lang yan sa experience sa buhay. Si Kuya Manny ko, matanda sa akin ng ilang taon. Nagulat din ako sa galing niya, sa sipag niya, dedication niya sa trabaho. Kaya, noong una, totoong kwento nito. Baka wala ka ng oras, may dami kong kwento. Hindi, pa. Meron pa tayo malaman ng history kung ba't ako na, kung paano Sabi ako ko, napunta sa kanina, kwento inihirit ko mo 30 ngayon. minutes lang eh. Sabi ko mabibitin tayo sa 30 minutes eh. Madaldal pala ako, kala ko hindi ako. Ito kwento niyan. Ano kasi buong buhay ko, alalay lang ako dahil bunso ako eh. Bunso ako sa magkakapatid. Totoo niyan, pinapakilala nung maliit ako, naalala ko, pinapakilala kami ng father ko. Si panganay namin, Attorney Alex, magaling yan. Pangalawa namin, CPA, nagtrabaho sa Amerika, laki ng sweldo sa Amerika, napakagaling yan. Yung pangatlo, Victoria, napakabuena sa buhay, pangasawa nun, Congressman ng Quezon City. Reyes, Alan Reyes, yung pangatlo Hindi namin. pala pinalad ang mga Lopez talaga, no? Medyo hindi ho. Talagang, ayun ko, kaya kailangan, marami kaming utang na loob talaga na kailangan magbalik naman kami sa ano. Wala akong masabi sa kapalarang inabot ng pamilya ko namin. Wala akong masabi. Talagang laki pa sa salamat sa Diyos. Siguro karma yan dahil maganda rin ang ginawa ng father ko. Wala akong pinirwisyon tao. Puro serbisyo lang ginawa. Kaya yan, ang gusto ko karma namang patawag gawin sa... doon, no? Opposite ng... Ibig sabihin, yun ang kabayaran. Okay. Positive karma. Positive. Wala ako talagang sobra-sobra ho ang biyaya na natatanggap ng aming pamilya mula noon hanggang ngayon ho. Wala akong may malabang sakit sa amin, sa putlat. 50 ho kami, ang immediate family namin. Magkakapatid, asawa, tsaka yung mga pamangkin namin. 50 plus 54 ata kami, malaking pamilya namin. So lahat ho yan, maayos lahat. Kaya nagpapasalamat ho kami. Di umandar na ho yung father ko, papakilala. Ito, pagdating sa Pangulo. Ito si Mike, bunso ko. Medyo latak na kasi yan. Latak na raw ako. Sabi ko, nung bata pa ako, ni-research ko pa yung, sabi ko sa driver namin, sabi ni Papa, latak daw ako. Yung latak yung sa pag nagsaing ka, yung sunog na pangit sa ilalim. Ay, puta yung pala ibig sabihin nun. Maliit na maliit ako noon. Kaya parang na-challenge ako noon. Pero nung, nag-aaral ako, nagtapos ako nung college 1993. Nag-law school ako hanggang 1996. Ateneo lahat. Ang ginawa ko noong 1993, nagtrabaho na ako as alalay nung kuya namin sa negosyo na. So yun ang career ko. Tulong kami sa kumpanya ng pamilya namin. Tapos nagkaroon ako ng sarili kong kumpanya. May maliliit na kumpanya ako. Hanggang 2010, yung father ko na-appoint sa PNOC, Philippine National Oil Company, as chairman and CEO. Parang presidente at chairman. Mabigat na pwesto. Dahil yan yung may hawak ng Malampaya. PNOC. So, sabi ng mga kapatid ko nung time na yun, mga busy na sila sa kanilang trabaho. Mike, ikaw na, dahil ikaw ang medyo mahilig mag-aral, medyo mahilig din ako konti mag-aral. Kasi very technical, oil and gas, exploration. Ano naman alam ng father ko? So, ako tiga-aral niya. Natuwa yung father ko sa akin na nakita. Ako naman, tuwan-tuwa rin na, kumbaga, napakita ko sa kanya mga last years ng father ko na maaasahan niya ako. Hanggang 2016, may nanalong Manny Lopez sa Tondo. 'Di ba? From out of the blue, may nanalong Manny Lopez. Sabi ng father, inutusan ako ng father ko. Tulungan mo si Manny dahil hindi madaling trabaho 'yan. Mahirap yung lugar na 'yan. Baka kayo hindi niyo kabisado 'yan. Ako kabisado ko. Mahirap 'yan. Medyo mahina na yung father ko noon. Actually, after 1 year namatay yung father ko. Hindi na umabot ng 1 taon nata ng pagkapanalo ni Manny. Namatay yung father ko. Sabi niya, diyan ka na, iwan mo na ako rito, kaya ko na 'to. So sumama ako kay Manny. Sabi ko kay Manny, 3 months lang ako. Ayusin ko lang yung opisina mo, yung sistema ng opisina mo. Tapos balik na ako kay Papa sa PNOC. Ngayon, ang nangyari, medyo nakita ko rin siguro yung nakita ni Manny, yung sinasabi ng father ko nung matagal na panahon na iba yung yung nagsisilbi ka sa sa mga taong
lalo yung mga tiga-Tondo, yung kung saan ka nagmula, kung saan mo kailangan talaga ibalik ang yung magbayad ng utang na loob. Nakita ko yun. Kaya hindi ako nakaalis, 3 months. Ito, mag-a-6 na taon na. At saka ito, mukhang palalim palalo. Mukhang may bagong tawag, may bagong subok na tumatawag sa akin na haharapin ko naman. So, ito na, 6 na taon. 6 na taon. Tapos ito, may bagong challenge. Baka umabot pa ng ng 9 years, 6 plus 15 years. Ayun na nga. Pero handa tayo. Handa ako. Handa katawan ko. Feeling ko, pakiramdam ko, yung kakayahan ko po, angkop dito sa aking papasukin. Papakita ko sa sa ating mga kababayan. Salamat sa iyo, nakikilala ako kahit paano ng mga tao. Basta tayo namimili tayo ng yung karapat-dapat, no? Kasi salamat po. Papakita ko, ang tao makakapagsabi, pero ako papakita ko anong marami dito, marami nagko-comment sa atin. No? Actually, hindi ko mabasa dahil mabilis Mabilis yung mga pagsampa Medyo. Pero mababasa mo naman to. Opo. Nasa shoutout naman itong natin. Nakasave mo ba to? Papanoorin ko sa Facebook. Nasa shoutout tayo ngayon. Sagutin ko sila pagka papasalamat tayo. Mas maganda yan. Ikaw na mismo, yung magpaparating sa magpapasalamat ko tayo. Pwede ba mag-reply doon? Saan niyo po ang suporta ng mga taga Velasquez Tondo, Mike Manny Lopez. Salamat to. Salamat po sa inyo. Usapan lang namin dito kung ano yung ginagawa nito. Marami palang ginawa to ang usapan natin 30 minutes lang, di ba, sir? 30 minutes lang Tama, 30 minutes dahil kasi sabi ko, ngayon lang magpapa-interview, hindi naman ako marunong ng ganito. Hindi, mas maganda pala, pinalitan mo na lang ako Ako na lang yung tanong ang Oo nga, napansin ko rin ka, Jun, mas madaldal ako sa iyo Baka pwede ako announcer pala, no? Bakit komentarista. Bakit hindi? Gawa nga tayong programa natin. Yan yung gagawin natin. Kasi kailangan ang Maynila nakaantay, no? Mga taga-Tondo. Kasi matagal na pabayaan. Tanggapin na natin yun. Siguro sa panahon lang ngayon nabubuhay ngayon. Saka natin pag-usapan. Mukhang magandang pag-usapan sa susunod na panahon yan. Pag tama ang panahon. Marami akong ikikwento tungkol dyan. Yan yung maganda yan. Wala pa sa serbisyo si Mike para ramdam na ang serbisyo. Wala ka pa raw sa serbisyo pero ramdam na nila yung serbisyo mo. Salamat to. Pero binidibdib ko yung trabaho ko bilang katuwang ni Congressman Manny, bilang kanyang pali lumalabas staff ako tao ko, empleyado ako ni Congressman Manny. Pero dinidibdib ko na extension ako ng isang halal ng bayan. So yan, siniseryoso ko yan. Yan din mas naman maasahan. Mas mentalidad. Sige. Ayun po. Kaya mukha akong parang halal ng bayan na rin ako. Kasi ganun ang pakiramdam ko. Dahil tauhan ako ng isang halal na bayan. Ganun na rin ang aking trato sa aking trabaho. Saka pakikitungo sana sa mga po tumakbo ka, Sir Mike, na congressman at Kong Manny. Tingnan po natin. May third term pa si Kong Manny. Pwede ko kayang labanan. Hindi biro lang. Hindi never mangyayari sa pamilya namin yan. Medyo malapit talaga kami. May nakawat sa atin dito. Mukhang may gustong sabihin pero hindi nagsalita. Ito si Chairman Perdi Domingo. Nako! Malo natin yan. Matagal na kasama ng father ko yan mula sa uncle niya, si Attorney Bert. Ito, aga nito, no? Kaso, oras natin, na lang mga 5 minutes. Napahaba. Dapat 30 minutes lang tayo. Ano po ang plataforma nyo para sa bayan ng Maynila? Pero mahaba yan. Yung plataforma. Napakahaba ho. Pero in effect, katulad doon ng sinabi ko, tutuloy namin ang aming adikain na nakita namin na dapat ang trabaho ng congressman ay maging maging tulay sa gobyerno bilang representante kami. Hindi lang representante sa paggawa ng batas, sa pagsuri at pag-usisa ng batas, kundi po, although ito medyo technically lagpas na sa trabaho namin dahil legislator kami. No? Pero tingin namin kaya namin gampanan at mas maepektibo kami kung kami ang magiging tulay ng mga mamamayan sa lahat ng serbisyo ng national government. Napakarami po. Hindi lang sa gobyerno, kahit sa private po, lalapit po namin ang pangangailangan ng ating distrito at saka mamamayan ng Tondo. Makakaasa po kayo dyan. Mabigat ang posisyon ni Kong Manny, no? Bilang MMDA. Napakabigat din ho. Mabigat yun. Napakabigat. Part ng niyan, yung role niya as legislator naman yan. Pero napagkatiwalaan siya ng leadership. Kasi hindi ka naman magiging chairman ng isang malaking Sa Metro Manila ho, 32 district ng mga siga. Ang dami mga senador dyan. PWH yung binangga niya.
nung huli. Lahat to babanggain ni Congressman Manny. Basta medyo mapang-abuso, medyo may mali. Lahat to babanggain natin. Tulungan niyo kami, Kajun. Bago tayo magpaalam, amin, bago tayo magpaalam, mga Ka-Mike, no? Alam mo, ngayon lang nagkaroon ng representante ang Tondo. Kasi nasanay tayo dun sa di amin eh. Yung amin na amin. Pabobotohan. Kung hindi abstain, wala. Hindi gagawin. Wala eh. Kailangan may tumatayo sa plenaryo. No? Yun ang dapat. Ngayon pa na nakikilala ang Tondo sa pamamagitan ng isang Lopez. May tumitindig. No? After nung Congressman Isidro, tapos Manny Lopez. Doon lang tayo sumasaludo. No? At least nabubuhay ang taga-Tondo. Alam mo, Mike, no, maiksi yung oras natin eh. Oo nga. Kala ko sobre. Nung nag-message ka sa akin, sabi ko, haba ng isang oras. Wala akong sasabihin. Pero bitin, di ba? Sabi siya, dilipas ang oras sa atin eh. Na kulang yung mga gagawin. Pero nasa iyo ngayon ang pagkakataon, Mike, sa mga taga-Tondo. No? Hindi ko na itanong siya yung mga dapat ko itanong pa eh. Pero mas maganda. Sa susunod, ulitin natin pagdating ng panahon. May mahaba pa naman siguro. Okay, sige. Sige, nasa iyo ngayon ang pagkakataon, Mike, para una-una. Masalamat ako sa iyo, Kajun, no? Tsaka sa yung programa, Nagulpi di Gulat. Sana maging successful pa yung programa mo. At nais kong batiin nga lahat ng inyong taga-suporta, taga-subaybay. Sana maging successful lang yung programa at sana ang ating mga manonood tibayan nyo lang ang pananalig natin tsaka tiwala na maaayos po lahat. Napakahirap ng panahon ngayon. Totoo po yan, lalo sa ating mga kababayan sa Tondo. Hirap ng buhay. Lahat po tayo, dikit-dikit dyan. Mag-ingat po tayo, pakiusap, mag-ingat tayo. Yung mga hindi pa po nagpapabakuna, magpabakuna na po tayo. Kami po, ni Congressman Manny, ang opisina po namin, ang mga kasama namin sa opisina, handa po kaming tumulong. Lapitan nyo po kami. Maraming paraan. Dumalaw kayo sa bulwagan. I-message nyo po kami, yung mga kasama po namin sa trabaho. Ako po sa Facebook, Mike Lopez, meron po akong page dyan. Sinasagot ko po yan. Lapitan nyo po kami. Kung abot ng aming makakaya po, pipilitin namin makatulong sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Kajun, at magandang hapon sa iyo mga taga-subaybay. Okay. Maraming salamat na marami. O sa mga nakikinig sa atin, yung mga hindi ko nabasa mga mensahe, pamanin, no? Pero makikita naman po natin. Babasahin ko, sagutin ko. Sasagutin daw ni Ka-Mike yan, ni Ka-Mike Lopez. No? Sa mga nanonood sa atin, sa ibang bansa, China, nabanggit ni China, Taiwan. Ingat kayo mga nasa ibang bansa, ingat kayo. Mga bayani mga bayani, mga totoong bayan, buhay na bayani kayo. Sakripisyo para sa pamilya. Yan yung mga nagbabantay sa atin. No? Kaya muli, mga kababayan, no? Sa Tondo, hindi lang sa Tondo, sa buong Maynila, buong Pilipinas, yung aming pong pinahatid sa inyo na lagi kayong mag-ingat. Kasi po yung COVID nasa tabi lang. No? Wala pong anting-anting rito, walang gamot, ang bakuna, protection lang yan, pero hindi masasabing gamot. Panlaban lang yan, pero hindi mo masasabing pananggalang. No? Ito pong inyong kabayan, kakampi, ka-shout out. Junang Suras nagsasabi po, God first, Pilipinas, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Salamat, Kajun. Salamat po. Tapos na ba tayo? Tapos na po. Exit lang po tayo. Meron pa? Meron ka pa? Maglilib lang po ako. Maglilib. Yan.